Mga mahal naming pensyonado, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang linawin sa inyo ng tapat ang ibig sabihin ng salitang babala sa video na ito. Hindi po ito babala tungkol sa magandang balita na may maagang ika-13 month pension na ilalabas ngayong Hunyo 2026. Ang totoong babala dito ay tungkol sa mga maling impormasyon, mga fake na video, at mga huwad na claim na kumakalat ngayon sa internet, lalo na sa social media at YouTube, na nagsasabing may maagang pagpapalaya ng ika-13 month pay para sa lahat ng SSS pensioners ngayong buwan ng Hunyo. Kaya kung kayo po ay narito dahil narinig ninyo ang balitang ito mula sa ibang channel, mabuti at narito kayo ngayon dahil ililinaw natin ang totoo base sa opisyal na impormasyon mula mismo sa Social Security System. Pakinggan ninyo itong mabuti dahil maraming kapwa pensyonado natin ang naloko at naguluhan na dahil sa ganitong uri ng maling balita. Una sa lahat, alamin natin ang katotohanan. Ang ika-13 month pension ng SSS ay hindi isang bagong benepisyo. Ito po ay regular na taunang regalo ng SSS sa mga pensyonado, ibinibigay tuwing Disyembre, simula pa noong taong 1988. Ang ika-13 month pension ay katumbas ng isang buwang halaga ng inyong regular na pensyon at ito ay automatikong ikrekrento sa inyong account kasabay ng inyong regular na Disyembreng pensyon. Walang sinabi ang SSS, walang opisyal na anunsyo, walang circular, at walang official statement mula sa kanilang website na may planong maagang ilalabas ang ika-13 month pension ngayong Hunyo 2026. Sa katunayan, may katulad na video na lumabas noong Marso 2026 na nagsabi rin ng ganito, at ito ay opisyal ng na-fact check at pinabulaanan dahil walang anunsyo mula sa SSS tungkol dito. Ngayon, lumalabas na muli ang parehong uri ng claim, pero ngayon naman ay para sa buwan ng Hunyo. Ito ang hindi alam ng marami, na ang ganitong uri ng video ay paulit-ulit lang, iba lang ang petsa, pero pareho ang layunin. Makakuha ng maraming views, maraming click, at sa kasamaang palad, posibleng gamitin pa ito ng mga manloloko para lokohin ang mga inosenteng pensyonado. Kaya bago tayo magalit o mainip, huminga muna tayo ng malalim. Walang dapat ikabahala. Ang inyong pensyon, ang inyong mga benepisyo ay ligtas at ibibigay sa tamang panahon base sa tunay at opisyal na schedule ng SSS. Huwag ninyong palampasin ang impormasyong ito dahil ito ang magpoprotekta sa inyo laban sa kalituhan at maging sa panloloko. Ngayon, dahil narito na tayo, gamitin na natin ang oras na ito para talakayin ang tunay na detalye ng ika-13 month pension, kung paano ito kinukwenta, kailan talaga ito dumarating, at ano-ano pang mahahalagang bagay ang dapat ninyong malaman bilang pensyonado ng SSS o GSIS, senior citizen o retirado. Sapagkat ang totoong layunin natin dito ay hindi lang para balitaan kayo, kundi para protektahan kayo, turuan kayo, at tulungan kayong maging matalino sa harap ng napakaraming maling impormasyon ngayon sa internet. Una, pag-usapan natin kung paano talaga gumagana ang ika-13 month pension. Tulad ng nasabi na natin, ito ay ibinibigay isang beses lang bawat taon, tuwing Disyembre. Ang halaga nito ay katumbas ng isang buwang regular pension ninyo. Ibig sabihin, kung ang inyong buwanang pensyon ay halimbawa 15,300 piso, ang inyong ika-13 month pension ay magiging 15,300 piso din. Ibinibigay bilang dagdag, hiwalay sa inyong regular na Disyembreng pensyon. Kaya sa Disyembre, dalawang halaga ang inyong matatanggap, ang regular na pensyon at ang ika-13 month pension magkasama. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng buwan ng Disyembre para sa milyon-milyong pensyonado sa buong bansa,
Ito ang panahon kung kailan medyo gumagaan ang dibdib ng ating mga kababayan, lalo na sa gastusin para sa Pasko nitong nakaraang Disyembre 2025. Opisyal na inanunsyo ng SSS na inilabas nila ang halagang umaabot sa 18.8 bilyong piso bilang ikalabintatlong month pensyon na nakatulong sa mahigit 3.6 na milyong pensyonado sa buong Pilipinas. Ginawa ito sa dalawang batch, ang unang batch noong Disyembre 1 na sumaklaw sa mahigit 2.13 milyong pensyonado at ang pangalawang batch noong Disyembre 4 na sumaklaw naman sa mahigit 1.53 milyong pensyonado. Ito ang totoong ebidensya na seryoso ang SSSS sa kanilang pangako na ibigay ang ikalabintatlong month pensyon sa tamang panahon bago pa man dumating ang malalim na Disyembre para may sapat na oras ang mga pensyonado na ihanda ang kanilang sarili para sa Pasko. Kaya makikita ninyo, hindi kailangan ng SSS na manloko o magpalabas ng maagang balita. Sapat na ang katotohanan dahil maganda na ang ginagawa nila taon-taon. Ngayon, pag-usapan din natin ang tungkol sa pagtaas ng pensyon dahil may mahalagang reforma rin na nagaganap sa SSS. Noong Setyembre 2025, opisyal na ipinatupad ang 3 taong Pension Reform Program ng SSS. Sa ilalim ng programang ito, tumaas ang retirement at disability pensions ng 10% at tumaas din ang death at survivor pensions ng 5% taon-taon hanggang umabot sa kabuuang 16% pagtaas pagsapit ng 2027. Ibig sabihin, kung kayo ay kwalipikadong pensyonado bilang ng Agosto 31 ng nakaraang taon, automatiko ninyong natanggap ang dagdag na ito sa inyong buwan ng pensyon simula Setyembre. Hindi ninyo kailangang mag-apply o magpunta pa sa SSS office. Automatiko, itong ikinakalkula at idinadagdag sa inyong pensyon. Ito ang isa pang magandang balita na dapat ninyong malaman dahil totoo ito at hindi gaya ng mga hindi pa kumpirmadong claim na kumakalat online. May isa pang mahalagang update na gusto ko ring ibahagi sa inyo, ang tungkol sa karagdagang benepisyo na 1,000 piso kada buwan. Sa ilalim ng Republic Act 11,100 at 79 o ang Social Security Act of 2018, lahat ng kwalipikadong retirement, disability at death pensioners ay tumatanggap ng karagdagang 1,000 piso buwan-buwan bukod pa sa kanilang basic pension. Ito ay hiwalay sa ikalabintatlong month pension at ito ay regular na bahagi ng inyong buwan ng halaga, hindi lang minsan-minsan. Kaya kung kayo ay isang retirado, dapat nasa inyong buwan ng pensyon na ang dagdag na ito. Ngayon, gusto ko kayong dalhin sa isang tunay na halimbawa ng computation para mas maintindihan ninyo kung paano nakukuha ang halaga ng inyong pensyon. Isipin natin si Mang Carlito, isang retirado na nagtrabaho sa pribadong sektor sa loob ng 35 taon. Umabot siya sa edad 65 ngayong taon at nagretiro ng may kabuuang 420 buwang kontribusyon o katumbas ng 35 taon. Ang kanyang average monthly salary credit o AMSC ay umaabot sa 20,000 piso. Gamit ang formula ng SSS, ang kanyang batayang buwan ng pensyon ay nasa 14,300 piso bawat buwan. Dagdagan natin ito ng 1,000 piso na karagdagang benepisyo sa ilalim ng batas, kaya ang kanyang kabuuang buwan ng pensyon ay umaabot sa 15,300 piso. Ngayon, sa Disyembre, dahil sa ikalabintatlong month pension, makakatanggap pa siya ng karagdagang 15,300 piso, kaya sa buwang iyon lang, ang kanyang matatanggap ay umaabot sa 30,600 piso. Doble ang kanyang ipon para sa buwan na iyon, at iyan po ang dahilan kung bakit napakahalagang hintayin natin
ang tamang petsa, ang Disyembre, at huwag tayong padadala sa mga maling balita tungkol sa maagang Hunyo na release. Para naman sa ating mga kapwa pensyonado mula sa GSIS, alam kong marami rin sa inyo ang gustong malaman kung paano kayo apektado. Ang GSIS po, bilang ahensya na naglilingkod sa mga retiradong empleyado ng pamahalaan, ay may sarili ring computation batay sa basic monthly pension na kinukuha mula sa average monthly compensation at bilang ng taon ng serbisyo ng bawat miyembro. Halimbawa lamang po ito kung ang isang retiradong guro o empleyado ng gobyerno ay may average monthly compensation na 25,000 piso at 30 taon ng serbisyo. Maaaring umabot ang kanyang buwanang pensyon sa humigit kumulang 18,000 piso hanggang 20,000 piso, depende sa partikular na computation na ginagamit ng GSIS para sa kanyang kaso. Mahalagang tandaan na ang GSIS ay may sariling schedule, sariling proseso, at sariling mga anunsyo na hiwalay sa SSS. Kaya kung kayo ay GSIS pensioner, laging i-verify ang inyong impormasyon direkta sa opisyal na GSIS website o sa GSIS Touch app, hindi sa mga video na nangangako ng sabay-sabay na maagang release para sa lahat ng pensyonado. Dahil magkaiba talaga ang sistema ng SSS at GSIS. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na importante pero madalas hindi naiintindihan ng marami, ang tungkol sa loan deductions at sa tinatawag na clawback o offset. Ito ang hindi alam ng marami, kaya pakinggan ninyo itong mabuti. Kung kayo po ay may aktibong utang sa SSS, tulad ng salary loan o pension loan, ang buwanang bayad o amortization nito ay direktang ibinabawas sa inyong pensyon bago pa man ito ikredito sa inyong account. Halimbawa, kung ang inyong buwanang pensyon ay 15,300 piso at mayroon kayong buwanang utang na binabayaran na 2,000 piso, ang aktwal na matatanggap ninyo sa inyong bangko o sa inyong cash card ay 13,300 piso na lamang, hindi ang buong 15,300 piso. Kaya kung minsan, nagugulat ang ilang pensyonado kung bakit mas mababa ang natanggap nila kumpara sa inaasahan. At karaniwang dahilan nito ay may umiiral na utang na kinakaltas. Ngayon, ano naman ang clawback o offset? Ito ay nangyayari kapag may sobrang halagang naibigay sa isang pensyonado. Halimbawa, dahil sa late na pag-report ng kamatayan ng isang miyembro, kaya nagpatuloy pa ang pagbibigay ng pensyon kahit dapat ay tumigil na ito. Sa ganitong kaso, maaring hingin ng SSS o GSIS ang pagbabalik ng sobrang halaga at karaniwan ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbawas ng unti-unti sa susunod na mga pensyon sa halip na hingin agad ang buong halaga ng sabay-sabay. Ito ay para hindi masyadong mabigatan ang pamilya o ang pensyonado. Mahalagang malaman ito dahil kung may bigla ang pagbawas sa inyong pensyon na hindi ninyo inaasahan, hindi ibig sabihin nito ay agad-agad na panloloko, maaaring ito ay legal na proseso ng offset. Ang dapat ninyong gawin ay direktang magtanong sa SSS hotline o sa GSIS member service, hindi sa kung kani-kaninong video o post sa Facebook. Ngayon, dumating na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng video na ito, ang tungkol sa mga scam at panloloko na dapat nating bantayan, lalo na ngayong kumakalat ang mga maling balita tungkol sa maagang ika-13 month release. Pakinggan ninyo itong mabuti, mga mahal naming pensyonado, dahil ang mga manloloko ay laging naghahanap ng paraan para samantalahin ang kawalang alam o pananabik ng ating mga matatanda. Narito ang ilang karaniwang taktika nila. Una, may mga fake na video o post na nagsasabing maagang ilalabas ang ika-13 month pension at pagkatapos ay may link na ipapadala sa inyo na hihingi sa inyo ng personal na impormasyon tulad ng inyong SSS number, petsa ng kapanganakan
o maging ang inyong bank account details. Huwag po kayong magbigay ng anumang personal na impormasyon sa mga hindi kilalang link o pahina. Pangalawa, mayroon ding nagpapanggap na ahente o kinatawa ng SSS na tatawag o magte-text sa inyo, sasabihin kailangan ninyong magbayad muna ng processing fee para makuha agad ang inyong ika-13 month pension. Mahalagang tandaan, ang SSS at GSIS ay hindi kailanman humihingi ng bayad para palabasin ang inyong sariling pensyon. Kung may humihingi sa inyo ng pera, bago ninyo matanggap ang inyong sariling benepisyo, iyan po ay malinaw na panloloko. Pangatlo, mag-ingat din tayo sa mga fake na text message na nagsasabing, "Congratulations, kwalipikado ka para sa karagdagang 5,000 piso pensyon. I-click ang link na ito para maklaim." Huwag po kayong mag-click ng kahit anong link mula sa hindi kilalang numero. Kung may pagdududa kayo, ang pinakamabuting gawin ay tumawag direkta sa opisyal na SSS hotline sa numerong 1455 o bisitahin ang opisyal na website ng SSS at GSIS o magtanong sa pinagkakatiwalaang anak, apo o kapitbahay na marunong gumamit ng internet para tulungan kayong i-verify ang katotohanan ng anumang balita bago kayo kumilos. Ngayon, bukod sa pag-iingat laban sa scam, gusto ko ring magbigay sa inyo ng ilang praktikal na payo bilang senior citizen at pensyonado. Una, siguraduhing nakapag-submit kayo ng inyong Annual Confirmation of Pensioners o ACOP bawat taon. Ito po ay kailangan para patuloy na tumanggap ng pensyon at kung hindi kayo makakapagpunta ng personal dahil sa kalagayan ng kalusugan, may mga alternatibong paraan ang SSS tulad ng online verification o home visit, kaya magtanong na lamang kayo sa kanilang opisina o hotline. Pangalawa, gawin ninyong gawi ang regular na pag-check ng inyong My SSS account online kung meron kayong access dito o magpatulong sa pamilya para ma-monitor ang inyong account para alam ninyo agad kung tama ang ikinakalkulang halaga ng inyong pensyon. Pangatlo, huwag kalimutang i-update ang inyong contact information, lalo na ang inyong cellphone number at email, dahil dito karaniwang ipinapadala ang mga opisyal na abiso mula sa SSS o GSIS. Pang-apat, kung kayo ay may aktibong utang o loan, subaybayan ninyo ang inyong balanse para hindi kayo magulat sa halagang inyong matatanggap. Maaari ninyong tanungin ang SSS kung magkano na lang ang natitira sa inyong utang at kung kailan ito matatapos para masigurado ninyong tama ang pagbawas dito sa inyong pensyon. Panlima, kung kayo ay nakatira ng malayo sa SSS o GSIS branch, alamin ninyo ang mga alternatibong paraan ng pagtanggap ng inyong pensyon tulad ng cash card, bank deposit, o through accredited remittance centers para hindi na kayo kailangang maglakbay ng malayo o magpila ng mahaba. Mga mahal naming kababayan, alam naming hindi madali ang buhay ng isang pensyonado. Marami sa inyo ang nagtrabaho ng mahigit 30 taon, nagtiis sa init at lamig, nag-ipon ng kahit kaunti para lang masiguro na may matatanggap kayo paglaki ng inyong edad. Ang pensyon na ito ay hindi limos, ito ay karapatan ninyo, kapalit ng dekada-dekadang pagtatrabaho, pagbabayad ng kontribusyon, at pananampalataya sa sistema na sa huli, tutulungan kayo. Kaya kapag may mga video o post na gumagamit ng salitang babala o maagang release, para lang makakuha ng atensyon, naiintindihan namin kung bakit umaasa kayo sapagkat matagal na kayong naghihintay at deserve ninyo ang bawat kusing na ipinangako sa inyo. Pero ang totoong pagmamahal namin sa inyo ay nagpapakita sa pagsasabi ng totoo kahit hindi ito kasing kaaya-aya ng maling balita. Huwag ninyong palampasin ito. Ang pinakamatibay na proteksyon ninyo laban sa panluloko ay ang kaalaman. Sa tuwing may makikita kayong balita tungkol sa pensyon, tanungin muna ninyo ang sarili.
Opisyal ba ito mula sa SSS o GSIS website? May nakalagay bang petsa, circular number, o opisyal na pahayag mula sa pinuno ng ahensya? Kung wala, mag-ingat. Ang totoong balita ay laging may basehan, may pinagmulan, at hindi kailangang takutin kayo para lang paniwalaan. Bago tayo magtapos, gusto naming ipaalala sa inyo ng buong taimtim, kayo ay hindi lamang numero sa isang listahan. Kayo ay mga magulang, mga lolo at lola sa inyong mga pamilya, mga dating guro, sundalo, manggagawa, negosyante, at mamamayan na nag-ambag sa pagpapatakbo ng ating bansa. Ang bawat piso na natatanggap ninyo bilang pensyon ay bunga ng inyong pawis at panahon. Hindi ito biyaya lamang, ito ay karapatan na nakasaad sa batas at walang sinuman ang dapat man lamang sa inyo dito. Kung naging malinaw at kapaki-pakinabang sa inyo ang video na ito, nakikiusap po kami, i-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, at kapwa pensyonado, lalo na sa mga hindi gaanong sanay gumamit ng internet. Marahil sila ang pinakaapektado kapag may kumalat na maling balita, at sa pag-share ninyo nito, naiprotektahan din ninyo sila. Mag-subscribe din po kayo sa channel na ito at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuhuli sa susunod na totoo at opisyal na update tungkol sa inyong pensyon, sa SSS, sa GSIS, at sa lahat ng benepisyong para sa ating mga senior citizen at pensyonado. Sa ngayon, iyan po ang totoo, malinaw, at base sa opisyal na impormasyon. Walang maagang ika-13-month pension ngayong Hunyo 2026, ang totoong ika-13-month pension ay darating pa rin tuwing Disyembre, gaya ng dati, gaya ng nangyari noong nakaraang taon. Pero huwag mag-alala dahil kasama namin kayo sa paghihintay at ipapaalam namin agad sa inyo kapag may bagong opisyal na anunsyo. Salamat sa inyong oras, mga mahal naming pensyonado at kababayan. Ingatan ninyo ang inyong sarili, mag-ingat sa mga scam, at huwag kalimutang ipaalam ito sa mga taong mahalaga sa inyo. Hanggang sa muli, at sama-sama nating babantayan ang katotohanan para sa dignidad at karapatan ng bawat pensyonado sa Pilipinas.